good evening po sa bawat isa. Ayan, welcome po sa ating virtual Thanksgiving gathering or Thanksgiving night. Super glad po na you're all here to share the love and gratitude with us. So this is the time and opportunity po to take a moment to appreciate the blessings and people in your life. God is good all the time. All the time. So pwede po ba tayo mag-open ng mic sandali para ituloy po itong declaration na to? Ready? Open mic po tayong lahat. Sabay-sabay po natin sabihin yung God is good all the time. All the time, God is good in 1, 2, 3. God is good. All the time. And all the time, All the time, God is God good. is good. good. Amen. So I believe you're all excited na po to express how thankful you are to our Lord God. And so simulan po natin itong gawain ito sa pamamagitan po ng isang panalangin. So let us pray po. Sa aming dakilang Diyos na punong-puno po ng pag-ibig sa bawat isa, sa pagpapala, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay ng bawat isa, maraming salamat, Lord God, na narito po kaming muli, pinagtipon-tipon mo upang maging isa sa gawain na ito sa pagpapasalamat at pagpapatotoo sa buhay mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na patuloy niyo pong pinalalakas at ginagamit para po sa inyong kapurihan. And Lord, salamat po dahil sa kahit na may mga struggles, nandito po kami nagpapatuloy. Thank you, Lord, for allowing this opportunity para po makapag-speak kami kung paano ka po kumilos sa aming mga buhay. Patuloy na ako, Panginoon, na ikaw ang siyang kumilos, and I pray also na magkaroon po kami ng maayos na signal, internet connection, sa gayon na hindi po kami mahadlangan dito po sa aming gawain. Para po sa inyo ngayong gabi, ito lamang po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at Amen. Ayan. Isa sa maraming tao po na kilala ko sa Bible na mayroong pusong mapagpasalamat sa pagpapalaman o sa pagiging sa ginhawa man o sa hirap, sa pagiging malaya man o sa pagiging bilanggo. Alam niyo po kung sino siya? Okay, clue. Minsan po siya naging persecutor, taga-usig ng mga mananampalataya ng Diyos at na-convert po siya to Christianity after ng encounter niya kay Jesus nung siya ay nasa road patungo sa Damascus. Naging prominenteng misyonero siya, tagapagpalaganap ng magandang balita. Nagtayo po siya ng mga churches. Siya ay may pinakamaraming nasulat sa aklat ng New Testament Bible. Siya ay walang iba kundi may idea po kayo sino po siya? Tinutukoy natin. Pwede ko po bang makita sa ating chats sino tinutukoy natin ay character na ito? So, marami po siyang sinulatang right? And kabi po yung sa mga taga-Epeso. Sa Ephesians po, tinuruan niya po yung mga mananampalataya na magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan po ng pagtutok or pag-focus sa mga espiritual na pagpapala na natanggap nila kay Jesus Christ. And ano po yung twist dito? Sa pagsulat po niya ng epistle to the Ephesians, sinulat niya po yun habang siya ay nakakulong sa Rome. How can you imagine his situation po? Sa kabila ng lahat, taglay pa rin niya yung pananampalataya at yung pusong mapagpasalamat. Kaya may karapatan talaga siya na hikayatin din ng iba na magpasalamat, right? At saan pong bagay? Sa pagpili at pag-ampon sa kanila ng Diyos, sa pagtubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sa regalo ng banal na Espiritu. See? Hindi lang po material na bagay, kundi spiritual yung dapat nating ipagpasalamat. Kagaya ng kung papaano ito itinuro ni Apostle Paul sa mga taga-Epeso. Gaya po ng sinasabi sa Ephesians 5:20, sabi po dito ni Apostle Paul, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. No, palagi pong pasalamat sa lahat ng bagay sa ating pong Panginoong pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So ang verse po na ito ay hindi suggestion. Ito po ay command to live with continual, unconditional gratitude to God for all circumstances. Acting as a direct result po of being filled with the Holy Spirit. Ini-instruct po nito hindi lang yung mga believers of the old time,
but also us to look beyond trials and find reasons to thank God in the name of Jesus Christ, marking a shift from living by the world's standard to walking as Christian or as children of light. Sabi po dito, always, for everything. This indicates that gratitude is constant. Daily po siya, daily attitude. Hindi lang for positive events, but for all circumstances. Trusting in God's sovereignty even during difficult times. That's why I'm thankful to God for the positive and negative, for the ups and downs, especially this ending month, no, January. Ang daming nangyari. May mga bagay na nakapagbigay ng saya, ng excitement, ng opportunity, and at the same time, may mga bagay din na nakapalungkot, nakapagbigay ng kahinaan. Pero at the end of the day, lalo na sa pagtatapos nitong month na to, ang daming dapat ipagpasalamat. Kagaya na lang kung paano naging thankful si Paul sa kanyang buhay, no? Nasa negative situation siya sa perspective ng tao kasi nakulong siya. Pero tinignan niya yon in a positive way. Ginamit niya yon as an opportunity para maglingkod pa rin sa Diyos. At lahat ng nangyayari sa kanya, kaya niyang ipagpasalamat ng buong puso. And that is how God is teaching us also. Kung paano tayo magre-respond sa mga nangyayari po sa atin. For example, sa akin na lang. Sabi ko nga po kanina, itong buong month ng January, ang daming nangyari. Kasi naman kiniklaim nung iba, akin yung year na to. Mga ganun, charot. Ayun, January pa lang, pagpasok pa lang ng 2026, ang dami ng ganap. Pero sabi ko nga, sa lahat ng yon, I'm still thankful to God. Actually, bago matapos yung 2025, ang dami kong iyak doon. Until dumating ang January, meron pa rin. Pero doon ko mas nakita na kapag may tinapos ang Diyos, may sisimulan siya. Nagsimula ang bagong taon, ang daming answered prayers. Sa aking pamilya, sa sarili ko, sa work. Kahit na hindi perfect, may mga struggles, may mga problems, but God is really teaching me something. And may mga bagay na iniiyak ka kasi negative, but at the end of the day, iiyakan mo yun kasi tinuturuan ka pala ng Diyos. And kung iisa-isahin ko yung mga bagay na ipagpapasalamat ko, hindi tayo matatapos, no? So, bigyan ko lang ng example. Dun sa family ko, sa akin, of course, yung pagkakaroon ng hininga pa rin, no, sa araw-araw. Minsan nakakalimutan natin yun eh. Pagkising sa umaga, yun yung una nating ipagpapasalamat. Ginising tayo ng Diyos for another opportunity, for another purpose. And kaya tayo nandito ngayon. Naririnig natin ang bawat isa. Ayan, nakaka-attend tayo sa ganito gathering, kahit online. And yung pagsusustain niya po sa family namin. Hindi kami privileged family, pero andun yung paggabay, andun yung pagpapala ng Diyos, andun yung restoration na talagang yun yung isa sa pinag-pray ko eh. Yung kaayusan sa family namin. Kahit hindi kami mayaman, ang hangat ko yung okay yung family, yung mapayapa, yung masaya. Isa sa struggle namin yon na makamit yon. Pero, nitong pagpasok ng January, birth month ko to eh. Birth month ko to. Tapos, January 16, no, isa sa pinakamalaking blessing na natanggap ko is yung pinagpe-pray ko na yon na maging maayos yung family. Kasi nagkaroon ng problem, may umalis, then pray ako, tapos exactly birth date ko dumating, bumalik, nag-reunite sa bahay. And yun yung araw na sobrang saya ko, tinupad ng Diyos yung isa sa panalangin ko sa family ko. And sa sarili ko naman, dito sa workplace ko, sa Pangasinan po kasi ako, and nasa Nueva Ecija sila. Ang layo, di ba? Pero yung peace of mind, na alam kong may gumagawa na nagpo-protect sa kanila, nagbibigay ng magandang health sa kanila, ng blessings, andun yung kapanatagan sa akin kahit na minsan may mga problem.
salamat Lord sa lahat, no? And ayun, kahit na nag-birthday ako nang hindi ko sila kasama, naging masaya yung celebration kasama ng mga workmates ko kahit sa office lang kami. Ayun. Then, January was supposed to be our renewal ng contract sa trabaho. Pero na-hold yun. But I'm still thankful kasi hindi kami nawalan ng trabaho kahit wala kaming kontrata until now. Kasi maluwag yung company, pinapapasok pa rin kami. Kaya, ayun, may pumapasok pa rin income. And then, ano pa ba? Hindi ko na maalala sa sobrang dami eh. Ako yung tipo ng sakitin din eh, nung bago ko magpunta dito. Tapos mga unang linggo, buwan, nagiging masakitin pa rin. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi I'm healthier na. May mga time lang na ano na lang, sakit ng ulo, ganyan, pero gumagaling din naman kaagad. And then, ayun, may yung mga struggles na may iniiwang lesson din sa akin. Sa family, may mga nangyayaring negative pero talagang may tinuturo ang Diyos. Nahaya niya kami na mag-reflect sa sarili namin as family members, kung ano yung dapat gawin para ma-resolve yung problem, ganyan. Ganon din po dito sa trabaho. And lalo na ngayon, patapos yung buwan, may mga may iwan pa ring problema na until now hindi na-solve sa mga empleyado. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi andun yung kahit na ang taas na ng temper nung iba, pero nagagawa pa rin na matapos yung araw na kalmado na, meron nagkakaroon ng kaliwanagan sa bawat isa. Sobrang bigat po ng office namin dahil sa problem na yon. Hindi ko na lang babanggitin. Pero ayun, doon namin na-realize kung paano kami individually haharap sa isa't isa. Ang hirap ng may nasisira kang tiwala. And ang hirap din na alam mong may magagawa ka pero hindi mo ginawa. And ngayon, yun yung nagiging aral sa amin para maging mas maayos individually at maging okay kami pagkaharap-harap kami sa isa't isa. Ayun po yung mga bagay na pwede kong ipagpasalamat ngayon sa Diyos. Hindi ko man nabanggit lahat because I know na kayo rin po is marami kayong dapat din po ipagpasalamat sa Diyos and I know na yung pagiging vocal patungkol po sa kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin is malaking encouragement din po yon sa bawat isa. Kaya now, this is your moment po to shine po, to share on how God moves in your lives. Just like what is written po sa Psalm chapter 9 verse 1, sabi doon, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. Amen. So, I'm encouraging everyone po to use our chat box or our virtual mic sa ating pong pag-share. Ayan. Sabi po ni Little Shepherd, the Bible reminds us to give thanks in all things. If you'd like, you can share one thing you're thanking God for tonight. Even a small blessing counts. Yes po. Ayan. Alam ko po na lahat ng nandito ay pinagpala ng Diyos, right? Sino po dito yung pinagpala ng Diyos? Yung lahat po, sis. Amen. Glory to God po. Okay. Since lahat po tayo ay pinagpala ng Diyos, pwede po ba naming marinig? Pwede po ba naming malaman? Ayan. Kung paano kumilos ang Diyos, si Sister Dips po nag-raise ng hand. Okay po. Sige po, Sister Hello, Dips. naririnig niyo ako? Yes po. Opo. Baka? Okay. So, first, pinagpapasalamat ko kay Lord, siyempre yung life na in-entrust niya sa akin, sa atin, nandito ngayon sa 7 Thanksgiving night. Thankful kay Lord sa healthy mind, body. Mas lalo, 2 years ago, I remember, ito yung time na nasa hospital ako, hindi ako makakita, nakapiring yung mata ko, hindi ako makalakad, hindi hindi ako makakain kasi lahat ng intake ko is sinusuka ko.
And yet now, I'm healthy, kaya thankful kay Papa Jesus. Kahit taking na medication, at least yung mga effects na yun, ngayon nakakalakad na lahat. So, praise God doon. Praise God din kasi nilower na din yung dosage ng iba kong medication. So, kahit papaano nakakapag-function na din kasi grabe din yung drowsiness na naibibigay ng iba kong med. So, grateful kay Lord na binabaan na yung dosage ko. And thankful din kay Papa Jesus sa family ko, sa loved ones ko na buhay pa and healthy. Grateful din kay Papa Jesus kasi nakauwi dito si Kuya. Nakasama namin siya ng birthday ng pamangkin ko. So, praise God. Praise God din sa work despite last year na talagang talagang ang tagal ko na nawala sa work pero si Lord na yung kumilos na may mababalikan akong trabaho despite ng 4 months akong nawala sa work. So, sa mga kasamaan ko sa trabaho na na-understand yung condition ko, praise God. Praise God din kay Papa Jesus sa laging pag-comfort at praise God din kasi before lagi akong nag-sleep paralysis. I have fear of sleeping and yet now, at least na ako pag natutulog. Praise God. Thank you, Papa Jesus. Saka thank you kasi in ups and downs of life, pwede nating lapitan lagi si Jesus. Sabihin lang natin sa Kanya lahat ng mga trials na kinakarap natin. Doon siya lagi to comfort us. Through prayers and through His Word, makikita mo talaga na talagang nandyan siya sa atin. Ayun. Thank you sa lahat-lahat. Sa, sa lahat ng blessings na in-entrust niya. Not just now and for a lifetime kasi um, sa lahat ng in-entrust niyang blessings sa akin and sa family ko din. And sa good health din sa ngayon kahit taking ng meds. Ayun. To God be all the glory. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord po sa buhay ni Sister Deepa. Ayan, maraming salamat po sa inyo pong Thanksgiving and testimony na talagang kahuhugutan din ng encouragement, no? Hindi po madali yung sitwasyon din po ninyo. Lahat po tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Pero may iisa po tayong Diyos na alam natin na kumikilos para po sa ikabubuti natin, no? God is really a God of order and a God of restoration. Nakikita po niya yung sitwasyon natin, naririnig niya yung ating mga panalangin, at hindi lang basta nakaupo siya sa kanyang trono, kundi meron po siyang ginagawa. And marami po siyang angels, right? Lahat po yun, may kanya-kanyang trabaho. Pinapatignan po tayo, tinutulungan tayo, ginagabayan tayo, gumagawa ng paraan kung papaano po magiging maayos yung atin pong kalagayan. Kahit po sa kabila ng mga sakit, paghihirap, problema sa family, sa work, alam po ni Lord lahat yan. And hindi niya hahayaan na hanggang dyan lang. Kaya, ayun, salamat talaga sa Lord kasi siya yung tatay natin, no? Siya yung matatakbuhan natin sa lahat ng pagkakataon. Mahirap man, magaan man, mabigat, kasama natin siya. And hindi porket may mga trials na pinagdadaanan, ganun na lang yon, no? Hindi. Pwede niyang gamitin yung mga yon para mas patatagin tayo, palakasin tayo, ihanda tayo for bigger blessings and bigger opportunities. Malaman niya kung kaya na ba nating i-handle yon, kung anong level na yung kaya nating pagtagumpayan. No? Hindi naman niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Kaya, ayan, fighting po and patuloy sa pag-overcome, Sister Deepa. And sa iba naman po, may nag-chat po sa atin. Okay. Si Sister Burley, sabi po niya, Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang binibigay ninyo sa akin araw-araw. Salamat po sa buhay, lakas, pamilya at sa gabay ninyo sa bawat hakbang ko. Kahit may mga pagsubok, nagpapasalamat pa rin ako
dahil alam kong hindi ninyo ako iniiwan. Patawad po sa aking mga pagkukulang. Patuloy po akong magtitiwala at aas. Ito po yung shinare ni Sister Burley, no? Ayan, may kanya-kanya rin po tayong pinagpapasalamat sa Diyos, yung lakas natin sa araw-araw, nakakagising pa tayo, nakakakilos tayo, nagagawa natin yung gusto natin. Especially, kayang-kaya pa natin gawin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. No? And of course, andun yung paggabay po niya sa bawat hakbang natin. And yung mga pagsubok, no? Pag naunawaan natin, may pagpapasalamat pa rin talaga natin yun sa Kanya. Yes, hindi niya po tayo iiwan. Kahit ano po yung pinagdadaanan natin, nasa tabi niya po tayo. And ayun. Yes, may mga pagkukulang po tayo, no? Na nakikita rin po yun ng Diyos. Pero patuloy niya po tayong tinuturuan, ginagabayan, and mapupunaan po yun ng pagpapala, ng gabay, ng ating Panginoong Diyos. And yes, patuloy po tayong magtitiwala sa Kanya kasi kung wala siya, wala tayong magagawa. Kung ano man yung magagawa natin, pero wala siya, wala po yung saysay. Kaya ayun. Thank you, Lord, and thank you for this children of yours na kayang i-acknowledge yung pagkilos mo sa buhay nila. And thank you so much po kay Sister Burley sa napakaganda rin po niyang pagbabahagi. And huwag po kayong mahiya, no? Na i-chat din po yung inyo pong experiences dito. And pwede nyo rin po gamitin ang ating virtual mic, no? Para mag-share din po. Hi, sis! Ako din, gusto kong magpasalamat sa Lord. Okay, Ayan, Maris. Naririnig ba ako? Audible naman. Yes po, loud. Gusto kong, actually, sobrang dami kong gustong ipagpasalamat sa Lord for this week. Pero isa-summary ko na lang siya sa dalawa. Una, gusto kong magpasalamat sa Lord sa kalakasan, higit sa lahat dun sa karunungan for this week. Kasi sa school, 'di ba, as you all know, isa akong teacher. So this week, sabay-sabay kasi yung event namin. So practices for intrams, tapos PAYAC, which is yung kailangan namin magpa-credit sa school. So ang daming paperworks na kailangan. Tapos kahapon, worship night. So, sa isang buong linggo, 3 events yung aming pinagdaanan. Pero nagpapasalamat ako sa Lord kasi una, kahit sobrang pagod ng ating physical na katawan, pero nagpapasalamat tayo dahil nakakaya natin. Kasi nga, alam ko na share ko na din to sa bawat isa, diba, na yung ating trabaho, that is the extension of our ministry sa Panginoon. So, kailangan mai-present natin yung sarili natin na kahit, alam niyo, napapagod tayo physically, pero we must do everything as we are working for the Lord. So, nakakatuwa din ang Panginoon kasi kahit nasabay-sabay siya, natataranta ka na, di mo na alam kung ano yung dapat mong unahin, pero ang Lord, siya yung nagbibigay sa'yo ng lakas para ma-accomplish mo with flying colors kung ano man yung mga bagay na iniatang sa'yo. Pangalawa, so kung natatandaan nyo last Saturday, di ba nagpasalamat ako dahil galing kami ng anointing. So ito yung isa sa mga pinagpapasalamat ko this week, yung presence ng Holy Spirit. So share ko lang. So diba Saturday? So Sunday, nagkaroon kami ng service sa church. Tapos ang inyong lingkod ay nagamit bilang isang backup singer. So nakakatuwa kasi during the second service, so sa inatenan namin, habang nagpapakanta yung worship leader, alam niyo yung feeling na masaya yung kanta, praise song, joyful song kung tawagin. Pero nakakatuwa yung presence kasi alam mo yung naiiyak ka. 'Di ba medyo weird yung description, pero masaya yung kanta, pero yung mga tao na nasa paligid mo, yung mga backup, even the worship minister itself, naiiyak kami sa presence ng Panginoon. Tapos sabi ko, Lord, ano to? Tapos tuloy-tuloy siya, no? Nangyari siya hanggang worship, hanggang bumaba kami. Sabi namin, Lord, we miss this presence. So na-miss namin yung ganitong pagsama na yung sinasamahan mo kami kahit nasamahan mo kami sa praise and worship pa lang. Kasi bilang isang minister, whether mapa-backup singer ka or worship leader, importante yung pagsama ng Panginoon. And
nakakatuwa kasi yung feeling na yun na extraordinary feeling, kinonfirm siya nung pastor na nagturo nung araw na yun. Kasi nung tumayo siya, tapos sabi niya, nasa likod pa lang siya, naghihintay siya ng part niya. Kasi meron kaming design sa stage na kung saan meron kaming dove na naka-styro. So yung styro na yun is parang yun yung naging prophetic gesture namin nung year-end concert. Sabi niya, nung time na tumatayo daw siya sa likod, nakadalawang pahid siya. Then nag-ask pa siya sa usher na baka daw iba yung nakikita niya. Kasi sabi niya, matagal na bago siya huling nakakita ulit ng vision. Tapos, shinare niya doon sa pulpit na habang kumakanta daw yung worship team sa likod, so nasa likod siya, tapos nandun kami sa unahan habang nag-worship, nakita niya daw yung dove na naka-display is gumagalaw. Gumagalaw siya tapos yung mismong wings ng dove is enclosed with fire. So, sabi namin, bigla kaming parang, okay, that explains everything kung bakit ganun yung naranasan namin na yung yung pagsama ng Lord. Kasi 'di ba, grabe yung ganong presence. Tas kanina, syempre, habang nagde-devotion din. Kasi 'di ba pag alam naman natin, pag working, ang hirap talaga, tsaka sobrang challenging na mag-devotion talaga. Tas kanina, alam niyo yung pinapatugtog ko lang yung kanta na How Great. Tapos yung isa sa mga song of the day ko ngayon is, baka alam niyo din, so the song title is How Much I Love You ng City Worship, na mapapaiyak ka na lang na parang tugtog lang ngayon pero you are crying kasi nararamdaman mo yung pagsama ng Lord. Sabi ko nga, Lord, thank you for your presence namin, na yung presence mo yung our life. So yun, gusto ko lang i-testify na nagpapasalamat ako sa Lord dahil patuloy niya na sinasamahan. And syempre tayo din na syempre we are more privileged kasi every Saturday, inilalaan natin yung time natin. And alam ng Lord kung ano yung puso at yung mga prayer ng bawat isa sa atin. So, yun lang po. And to God be all the Amen po. Praise God po sa buhay ni Sis Ann. Ayan, talagang ako po saludo po ako sa mga teacher po. And by the way, nasa plan ko na rin na i-pursue yun. No? Pag kami naririnig lang ako minsan na struggle ng mga teacher, yun yung isa sa nagpapahina ng loob ko. Pero sa buhay ni Sis Ann, talagang, sabi mo nga, connected yun, no? Yung trabaho natin, extension siya nung pagbibigay natin ng worship sa Panginoon. So, ayun, siguro, yung teaching talagang doon ka rin tinatawag mo para mai-share mo din yung dapat mong i-share patungkol po sa Panginoon. Ayun, nakakatuwa lang kasi kahit na medyo struggle ang buhay ng isang teacher, sa buhay ni Sis Ann, parang ang gaan din. Kasi hindi nawawala yung pagtatrabaho niya sa Panginoon na yun yung nagpapagaan ng trabaho naman niya as a teacher. Kaya, ayun, one of my encourager na ikaw sa akin. Ayun, nakakatuwa din na talagang busy ka man sa pagiging teacher mo, hindi ka rin nawawalan ng panahon at oras sa trabaho mo sa Panginoon. And alam ko, nakikita yun ng Diyos. And natutuwa siya na hindi nagkakaroon ng separation, kundi nakikita mo yung paano i-prioritize yung mga bagay and binabalance mo talaga. Kaya ay nakakatuwa lang din na gano'n yung puso na meron ka, nagpapasalamat sa Diyos. Din talaga nung nafe-feel mo yung presence ng Holy Spirit. And yun yung isa sa bagay na nakakamiss din. Hindi natin palaging masasabi na na-experience natin yung na-encounter natin. Pero pag dumating yon, as in, solid talaga. Kaya nagigets kita, sis Ann. Yung basta grabe pagka naranasan mo, na-experience mo na andyan yung Holy Spirit, na para bang niyayakap ka niya. Lalo na kapag yung times na down ka, parang ibubuhos mo na lahat, tapos mararamdaman mo na para kanyang niyayakap. Ang ganda nun. And ayun,
keep on doing that po na alam mo kung papaano balansehin, alam mo kung papaano mag-prioritize ng mga bagay, no? Alam mo na nasa tuktok yung Panginoon and hindi nagiging sagabal yung ibang bagay para makapaglingkod ka pa rin sa Kanya. Praise God po sa buhay ni Sister Anne. Ayan. So, meron po dito si Sister Nika. Ang sabi niya, I'm thankful for the life of the Lord gives, for the blessings and restoring my health physically and mentally. Though it's not totally, but we're able to keep going. I would like to express my gratitude for His presence, patience, and wisdom. Thank you for providing us love in every way, every day. Amen. So, yung love pa lang ng Lord, sapat na, no? Pag sinabing love tayo ng Panginoon, everything follows na po. And yes, isa po si Sister Nika sa talagang nire-restore din, no? Lalo na po sa health. And praise God po sa buhay niyo, sis, kasi unti-unti yan, yung pag-heal natin physically and mentally. Talagang pag mentally din, nakakapagod, nakakapanghina, nakakawalang gana, maraming bagay. Pero praise the Lord kasi kahit ganon, nakikita mo po yung pagpapala sa kabila ng mga nangyayaring negative. And ayun, salamat po sa pagpapatuloy at yung pagkakaroon ng grateful heart sa kung paano nyo po na-acknowledge din yung pagkilos ni Lord sa buhay ninyo, sa pagpo-provide po niya sa buhay nyo, lalo na po yung love everyday. Pagka alam mo na nandyan yung pagmamahal ng Panginoon, kahit na gaano kahirap man yung araw-araw natin, yun pa lang isusustain na tayo. Lalo na pag nauunawaan natin yung kalooban niya sa buhay natin sa kabila ng mga nangyayari. True wisdom talaga is napakahalaga para ma-recognize natin na kahit na negative na yung pinagdadaanan natin, may purpose pa rin si Lord sa buhay natin. And sa kung ano man yung pinapakita niya sa atin, ano man yung nasa harapan natin, kahit gaano kalaking bato man yan, no, andyan po yung pagmamahal ng Diyos, yung pag-iingat ng Diyos, yung pagpo-provide po niya sa maraming bagay. Ayun. Salamat po, Sister Nika, sa inyo pong pagbabahagi ng pasasalamat at patotoo po sa Diyos. Okay, sino pa po ang nais na mag-share ng kanila pong patotoo sa Diyos? Okay, if wala na po, we can proceed na po. Ayan, maraming salamat po sa time and effort po ninyo na dumalo sa ating pong gawain ngayon, sa ating Thanksgiving night. And I know, tuwang-tuwa po ang Panginoon na marinig kung papaano natin siya pinasasalamatan, kung papaano natin na-recognize at ina-acknowledge po yung kanyang pagkilos sa buhay natin. And salamat po for not giving up. Salamat po sa pag-fight and overcome sa mga struggles and for more blessings na hinahangad natin. Alam po ng Lord yung laman ng puso natin. Kaya patuloy nawa tayo na kumapit sa Kanya at patuloy po na magbunga spiritually. And ayun po, sa susunod ay mas marami pa po tayo na dapat ipagpasalamat. I know, ang dali pong ipagpasalamat ng mga physical blessings. No? Pero wag po natin kakalimutan din na ipagpasalamat yung mga spiritual blessings, kagaya po ng itinuturo ni Apostle Paul. Kaya, glory to God po sa buhay ng bawat isa na naging living testimony po ng pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos dito po sa physical na mundo. And spiritually, I pray na patuloy niya po tayong palaguin at mas makita natin yung wider viewpoint of view ng Panginoon sa kahit anumang sitwasyon, sa kahit anumang circumstances na kinakaharap po natin. Kaya, ayun, once again, thank you so much po sa inyo pong pagdalo. And tapusin po natin ang gawain na ito sa pamamagitan po ng panalangin. So, bow with me and let us pray po. To our Father in heaven, we thank you, we praise you, Lord God, sa buhay po ng bawat isa. Thank you, Lord, na patuloy niyo po kaming pinagpapala physically and spiritually. Salamat po, Panginoon, sa healing, sa restoration ng family namin,
sa pagbibigay po sa amin ng trabaho, Panginoon, upang ma-provide din yung mga pangangailangan namin. Salamat, Lord God, dahil hindi ka bingi para hindi marinig yung aming mga panalangin. Salamat, Lord, na hindi ka bulag upang hindi makita yung mga sitwasyon namin. Salamat, Panginoon, dahil patuloy ka na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, for opening our minds and heart to see kung papaano ka po kumilos, Panginoon, and may you continue to give us knowledge, wisdom, and understanding sa kalooban mo, Panginoon, upang patuloy din po namin na malakaran kung ano po yung will mo sa buhay ng bawat isa. Patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon, pagpalain at ingatan sa amin pong mga kalagayan, sa aming physical health. Nawa ikaw ang patuloy na mag-restore hanggang sa ma-fully heal po kami, Panginoon, sa aming mental health ay nawa ay nandun po yung peace of mind na nanggagaling po sa inyo. And nawa, Panginoon, ay patuloy mo kaming palaguin sa aming spiritual na buhay. Makalakad kami, Panginoon, sa tunay mong kalooban. And ito lamang po, Panginoon, ang tangi naming panalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen and amen. Ayan. Once again, thank you so much po. And kita-kits po tayo sa susunod na Saturday sa ating pong gawain. And ayun po. Have a good night po sa bawat isa. Thank you po. And God bless everyone.